Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Pag-uusapan po natin yung aking ipinangako na himay-himayin natin yung naging presscon, itong huling presscon po ng 18 kalalakihan na dala-dala ni Attorney Baligod. Pero dito po makikita natin sa presscon na ito ay lumantad na itong si Mike Defensor na noon pa man ay sinasabi natin na sasakyan ng kanyang asawa ang sumundo sa unang presscon ng 18 kalalakihan na ito na di umanong former Marines, former members ng Marine Corps or 18 ex-militar. At noon ay hindi pa lumalantad si Mike Defensor, pero nakita nga na yung sasakyan niya, sasakyan nila ang sumundo dito sa mga kalalakihang ito na nagkaroon ng presscon sa Club Filipino. But anyway, himayin natin at umpisa na po natin. Okay? Pakita ko muna yung video. Ikinayo yung pong data dito. Yes, sir. Di ba in previous interviews, may nabanggit din kayo na tumanggap si Senator Trillanes? Ibang ano naman po yun, ibang araw po. May kasama kami dito na nag-deliver po mismo sa bahay. So you mean to say po sir na you mean to say na magkakaibang araw po yung dalawang transactions na yun? Para medyo klaro po, magkakaibang araw po ba yung isang araw na? Yung alin po? Yung kay Trillanes? Opo, yung iba po yun, yung nagpapalit kami ng dala, pero wala kami sinasabi na na-receive. Oh, mga kaladinig nyo, di daw nila sinasabing may na-receive. Ulitin lang ng konti. Then iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay. Hindi kayo yun. Hindi ko sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Pero kami po Okay. Lumalabas mga kasama nila. Hindi niya sinagot particular kung siya yung nagdala. Oh? Okay? Sige. Ulitin natin monitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking deliver po mismo sa bahay. Hindi kayo yun. Hindi ko sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Kasama. Okay? Malabo, di ba? Hindi niya sinabing kasama siya doon. Hindi kayo yun. Hindi ko sabihin, ibang tao. Nasa kasama po namin. Kasama po namin. So wala siyang personal knowledge, kung nag-deliver ng pera. Okay? Tuloy tayo. Nag-deliver daw ng pera. Pero kami po ma'am, monitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Aldi, naka-update po yan sa group chat namin. Sige, go ahead. Alam ko kasi na tinailan din ako. Pero hindi ba mga Chris, sinabi din naman ni Atty. Baligod na wala silang sinabi na dinala mismo o tinanggap mismo ang pera, yung $2 million nitong si Senator Trillanes? Binawi niya yan, di ba? Sige, tingnan natin hanapin ko lang yung video na yan. Wait lang po. Okay? So, kasi dininay ito ni Senator Trillanes at sinasabi na parang hindi makatotohanan ang kanilang sinasabi dahil kung binigyan siya ng 2 million para sa ICC, parang hindi ito, di ba? Hindi ito mailalabas ng bansa. Di ba? Okay? At, okay, ayan. Sabi dito mga clear. Tingnan natin to pakinggan natin to. Ito. Pakinggan natin to. Gate niya, wala siyang tila atras sa bante naman ang abogado ng 18 sundalo na lumantad na pagman umalaw ng mga politiko. Ang gate niya, wala siyang sinabi na may milyon-milyong dolyan na tinabi para sa mga ICC investigators sa Pilipinas. Sabi naman ng Palasyo, hindi pang award-winning ang kanilang mga akusasyon. At pong report. Sa 18 nagpakilalang dating sundalo at marino na bagman umano ng mga politiko, karamihan daw sa kanila ay na-discharge dishonorably o tinanggal sa serbisyo. Kinumpirma yan mismo ng Philippine Navy. Ang iba naman daw ay retirado in good standing.
habang dalawa sa kanila ay hindi raw kailanman naging marino. Bagay na nakalagay naman daw sa affidavit nila ayon kay Atty. Levy Baligod sa programang Storycon ng One News. The 18 never claimed that all of them belong to the Marine Corps. 2 of them, in fact, in the affidavit, in my possession, claimed that they were former Army. Pero sa naturang panayam, tila atras abante si Baligod sa kanyang mga pahayag. Iginigit niya raw kasi na hindi niya raw sinabi na may napuntang $2 million sa International Criminal Court na mula sa mga bagman. There is nothing in the affidavit, and also I did not say anything that the $2 million went to the ICC. Pero sa press ko nila kahapon, sinabi ni Baligod na inutusan Ang kanila, ito ha, nakuha ng Channel 5 ha, para courtesy pa ni Mike Defensor ha. Ha? Kita ha? umano ang mga bagman na ipapalit ang nasa 2 maleta na tig 56 million pesos na dolyar. Ang katumbas niyan ay $2 million. Kung para saan yan gagamitin, ito ang sabi ni Baligod kahapon. Ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Pero nanindigan pa rin si Baligod na may binigay pa rin pera umano kay dating Senador Antonio Trillanes. Hindi niya nilinaw kung magkano, pero para rin daw yan sa ICC investigation sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang sabi niya kahapon, The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Di ba? Maliwanag na sinabi niya na nakatanggap. Ha? Maliwanag na sinabi sa unang press con na nakatanggap ang mga ICC. Ang mga taga-ICC. Pero sa ibang mga interview na lumalabas, wala silang alam kung may natanggap. Kasi na-question ito mga clear kasi paano ito malalabas sa airport kung ganyan kalaki ang halaga. Diba? Okay, tuloy. Dito lang sa likod. Lumantad na, hindi na makatiis po si Mike Defensor. Kailangan na siya lumantad. Diba? Pasok sa kanila. Ako kasi, pinailan din ni, Sorry guys, sorry. Go ahead, sir, go ahead. nag-file din si Senator Trillanes at saka kahapon ata si General Anyo ng kaso na kasama si Atty. Baligod, kasama si ako, Mike Defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Doreen Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama natin sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso. Sa mismong support na rin. Kung sinasabi namin hindi totoo. Sinasabi nila na ito yung hepe ng sindikato, ito na yung mga galamay. Nagsasabi dito namin dineliver yung pera, dito na punta yung pera. Eh bakit naman nila sasabihin na hindi naman totoo? Yun ang hindi ko rin maintindihan. Hindi, well, ganito naman yan. Wala namang problema, mga kaklear, di ba? Kung kailangan talaga imbestigahan to, wala namang problema yun, di ba? Kung talagang dapat imbestigahan to. Pero ang tanong kasi dito, ang sabi nga ni Senator Lacson, hindi nga logical yung kwento eh. Hindi logical. Mathematically, hindi rin siya posible. So, paano nyong ma-explain, di ba? Nagkaroon na kayo ng press briefing. Dapat yan palang maliwanag na. Di ba? Para kapani-paniwala na yung inyong kwento. Eh, sinamahan pa ng nandiyan sa likod, di umano ang Mike Defensor. O di, may nagsasabi nga, di operator, pag nandiyan siya, something fishy. Diba? So, doon hindi dahil sa ayaw imbestigahan, hindi kasi kapani-paniwala. No? Hindi convincing yung mga kwento nila. Tuloy tayo. Napakaganda ng mga binabanggit ng mga tao, including Sergeant. Well, anyway, maganda kasi sa inyo yan galing. Diba? Pero dapat matibay. Parang mga clear yung parang kwento ng mga Mary Grace Piatos. Kwentong 125 million pesos na gasta ng 11 days. Hindi mapapasinungalingan. Di ba? So, itong mga militar na to, di umano, ay laban sa korupsyon. Pero Mike Defensor, may issue na korupsyon sa iyong idolo, sa iyong puo na si VP Sara. So, hindi ba nila yun tinutuligsa? Or hindi ba nila yun gustong madinig? Hindi ba nila gustong mabuksan? Milyones din yun. Di ba? Milyones yun. Pinag-uusapan doon. Tessa, when he first spoke about it, walang sinasabi mga tao kung saan nanggaling ang pera. Hindi na alam kung flood control scandal, pero nakita na may korupsyon. At tinuturo yung boss nila na sinasabi, mastermind ng korupsyon.
Ngayon nagsasalita naman sila na dito kami nagbigay ng pera. Yung We need DPWH officials kumita. Senator, sinabi, di ba, may mga pangalan na dati. Congressman, ito nag-deliver lang, ito kakasuhan. O, di ba? Ibig sabihin, kung nakikita nila na nagsisinungaling ito, halimbawa lang mga clear, okay, sabihin na natin, as compared sa flood control projects na maanomalya, ikukumpara mo sa mga pagsisinungaling, syempre mas mataas yung, kumbaga, mas malalim, no? Ang usapin ng korupsyon. Mas mabigat. Yan. Pero, porkit may mas mabigat na issue ng korupsyon, yung mga fake news, halimbawa, at yung mga naapektuhan ng fake news at nakapanira ng pangalan, dapat hindi na lang pansinin. Bakit ididimanda yung di umanong nag-fake news, nanira, disinformation? Diba? Ang labo ng comparison eh. So, ibig sabihin, maliit lang naman ang ginawa ito, petty lang to, as compared sa mas malaking crime. So, bakit ito yung kakasuhan, yung petty? Ang labo. Hindi pwedeng ganun yung sitwasyon. Hindi pwedeng ganun na lang lagi na, sige na, pagbigyan mo na yan. Kasi ganito yung sitwasyon ni Congressman Erice, patungkol kay VP Sara. 125 million lang yan eh. Mas malaki yung trilyones eh. So, bakit natin papansinin yung kay Vice Presidente? Yung trilyones, hindi pa naaayos. Anong logic yun? Diba? Maliit man yan. Bakit yung pa sinasampahan yung maliliit na mga empleyado na maliliit ang mga ninanakaw? Napatunayan nagnakaw ng 30,000, 50,000. Bakit kinakasuhan sa DOJ? Or depende sa position, sa ombudsman. Bakit? Ang liit nun eh. Ganun ba yung dapat na sitwasyon? Hindi, di ba? Hindi ganun dapat. So, ang nangyayari kasi sa kanila, nililihis nila. May mga taong nagsisinungaling yung mga kasama nyo, yung mga bata ninyo, naapektuhan sila. So, ibig sabihin, huwag na silang pansinin at huwag silang idemanda dahil dapat natutukan yung flood control projects. Diba? So, di lahat na lang magsisinungaling. Total, sabi nyo, huwag nang pansinin. Ganun ba yun? Parang hindi naman natin tama. Thank you. We need input. Mr. Roseberg, kung pwede lang po, tama po ba? Ay, sino po yung nagsalita kanina? Pasensya na po. Ayan. Ano lang po, or to anyone kung sino lang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar kung binigay sa kanya. O, di ba? Nakita nyo na? Samantala sa kwento ni Atty. Baligod, alam nila na nagpalitan ng dollars. Di ba? At ibibigay sa ICC. So ngayon, iba na. Kasi, mga clear, yung mga, nung nagsalita sila dito, maraming tumuligsa na ang labo ng kwento. Diba sabi nga ni Senator Lacson, siguro kung 80 billion yan, baka kaya pa eh. Pero kung ganun kalaki, di ba? Ilang bilyones yan ikakarga. Sa 10-wheeler truck pa nga daw. At hanggang ngayon pa daw, ay malamang hindi pa sila tapos nag-deliver sa laki ng amount na kanilang binanggit sa kanilang affidavit. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM? Okay. Sabi niya, ang totoong alam nila, yung nag-deliver sa bahay. So, yung tungkol sa ICC, wala na silang alam dun. Di ba? Yung patungkol sa ICC, wala silang alam. Wala na silang personal knowledge. Diba? Hindi nila nakita kung nakatanggap yung ICC, pero sinira nyo yung integridad ng ICC. Nung ICC representative, sinira nyo na. Tapos wala pala kayong alam. Para lang masingit, dahil confirmation of charges, itinaon ba yon para masira yung ICC? At para sabihin na ang ICC bayaran? Ganun yung style, di ba? Kita nyo? Parang hindi maibigay yung mga detalye. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Okay, itong reporter na ito, mga, di ba sinabi ko sa inyo, yung una nilang press con, may reporter doon or ilang reporter doon na direct, leading questions ang binibigay. Ibig sabihin ng leading questions, isusubo na lang. Mag-yes or no na lang.
Sila yung nagbibigay ng idea. Sila na yung sumasagot actually. Sila yung nagbibigay ng idea kung anong dapat isagot yung tinatanong nila. Diba? Diba may diniliver kayo? Nag-deliver po ba kayo sa Pangulo? Nag-deliver po ba kayo sa bahay niya? May gano'n nung una Dito, kahit papano, may mga reporter dito na hinihimay. So ngayon, ang sabi dito ng reporter, hindi detalyado yung kwento nyo. Diba? Pwede mo bang masabi yung exact details ng delivery ninyo kay BBM? May nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? Di ba maliit po yung dinala namin yung Saldi doon sa bahay? Saan po eksakto? Sa Ilocos. Mga ka-clear, may nadinig ba kayo kay Saldico na siya personally nag-deliver sa mga una niyang statements? Diba? Lumabas na siya. Ilang version yun? Ilang videos yun? 5 yata? Kung di ako nagkakamali. 5, 4, mga ganon. Pero wala siyang nasabi o wala ako nadinig. Pakicorrect po ako. Na sinabi mismo ni Saldico na siya ang pumunta sa Ilocos. Ituloy natin to, ha? Ituloy. Saan po sa Ilocos? Nandun na po man sa akin. Yung mga detalye. Pwede mo bang masabi yung exact details ng delivery ninyo kay BBM? May nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? Di ba maliit po yung dinala namin yung Saldi doon sa bahay? Saan po eksakto? Sa Ilocos. Saan po sa Ilocos? Nandun na po man sa akin. See? Saan sa Ilocos? Mga clear. Ex-militar to. Former Marines to. Hindi kayo kargador lang. Hindi kayo kahit nga yung driver. Mga clear. Alam nila kung saan. Alam nila kung saan i-deliver yung kanilang mga kargamento. So makikita nyo dito, dinediretso na siya ng tanong, saan po? Kasi hindi detalyado. Ano sabi? Nandun po sa affidavit. Nakalimutan mo na agad? Ikagagawa mo pa lang ng affidavit mo? Diba? Kasi kung ikaw nagdala niyan, alam mo yun. Diba mga clear? Alam mo kung saan sa Ilocos, kung saan, at least, diba, the description. Ang nakalagay lang po doon ay sumakay kayo ng aeroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saan bahay? Saang syudad? Tingnan nyo. Just look at his, behavior, yung demeanor niya. Lawag, Paway, Paway. Bigan. Alam niyo po kaya yung Pwede po ba? Yung ano po may link. Sila po yung... Diba? Basta yung may leak. Clear. Kung ikukumpara sa ordinaryong tao, ikukumpara sa ordinaryong driver, diba? Mas matalim kapag ikaw ay miyembro ng militar o ikaw ay isang militar. Tapos former Marine, miyembro ka pa ng Marine Corps. Mas matalas yan. Hindi pwedeng ganito lang basta lake. Diba? Doon pala mahuhuli mo na So susunod dito siguro kukumpletuhin niya na yung sagot niya. Kasi naturuan na. Diba? Okay, tuloy. Yung may link. Diba? Basta may lake. Diba? Hindi ba nagpa-post ng mga pictures ang mga Marcoses sa mga kanilang bahay-bahay? O sa kanilang mga napupuntahan? Pero para hindi mo malaman kung saan, kung vegan, kung lawag, kung paway, parang hindi siya kapanipaniwala na isang dating miyembro ng military or dating miyembro ng Marine Corps. Anong kukwento? Hindi sila matalas. Diba? Kasi ito maaari mangyari mga clear kung talagang hindi naman nangyari. Diba? Wala kang alam. Hindi ka makapagbigay ng detalye kasi malamang hindi nangyari. So yun lang yan. Kasi pag nangyari yan, alam mo how you will know how to describe it. Malinga-linga na siya. Yung mga tao, pati to, malinga-linga na.
Anong reaction niyo sa kung paano ito tinutugunan ng government ngayon? Kasi the last time kausap namin si Ombudsman Remulla, sabi naman niya, ang gusto niyang makuha from Atty. Lenny Balido din sa inyo, dapat tigil sa ukay ng affidavit, hindi parang isa lang nakakatawan para sa 18. Lagi po bang reaction niyo? Isa para sa amin, sir, si Atty. Nila po ang masasagot sa mga ganyang tanong, sir. Kasi sa amin, sir, from the very Tignan mo, hindi nga sila makasagot eh. Diba? Magalan natin ng konti. Ayan. Pero ito, magdadrama to, mga clear. beginning, ang ano namin dito is katotohanan lamang ang sinasabi namin. O, diba? Hindi yun ang tanong. Ang tanong, hindi ba kayo gagawa ng tigi-tigisa? Kasi imposible nga naman na 18 magkakasama kayo palagi. 18 nakakaalam ng lahat ang ginagawa. Katulad ng isa, di ba? Wala po kami personal na alam dyan, yung kasama namin. Pero nakapirma kayo sa affidavit eh, as if all of you know everything about the incident. Or let's say, incidents. Diba? Pero ngayon, tignan nyo, ang tanong lang naman is, dapat gumawa kayo ng tigis-tigisang affidavit. Tapos, ang gawin nyo, ano sabi niya? Sasabihin lang namin yan sa lawyer namin? Or kay attorney ganyan? Tapos, drama na, mga clear. Drama na. Ganyan. hindi kami kipitin, hindi nila ibabalik yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike. Di ba? From the beginning, talaga, inano niya na agad, kumbaga, sinave niya na si Mike Defensor. Pero hindi kasi hindi naging kapanipaniwala dahil nung unang araw niyo pa lang na lumantad kayo, nandiyan na sila. At ang tinatanong dito, dapat hindi sila masyado maging emosyonal sa kanilang tungkol sa kanilang credibility because you can only prove your credibility through your own statements. Dapat hindi questionable yung statements nyo. Kasi once na naging questionable statements nyo, diyan nalulutang ang issue ng kredibilidad. Diba? Sabi nga natin, wala namang kinalaman dito kung kayo'y dishonorably discharged. Or kayo ay, kung napasama kayo sa kaso ng murder or what, kahit sino, pwede magsabi ng katotohanan kahit ano pang antas niya sa buhay, kung ito may naging kriminal or hindi nagiging issue yon. Ang nagiging issue ngayon dito, hindi kasi logical yung mga kwento nyo at maraming nakakakita at nakakaobserba na bumabaliktad kayo sa sarili nyong statements, pabago-bago. Diba? At yun ang hindi nila madebunk. Kasi di talaga sila makapagbigay ng detalyadong kwento. So magdadrama na lang sila. Defensor, from the very beginning kami, decision namin na buo. Nailahat na namin kasi sobra na mag-iinit. Yan ba ang issue? Hindi, di ba? So bakit kailangan ka mag-resort doon sa buhay namin ang nakataya dito, nagsasabi kami ng totoo? Well, you can prove the truth. You can prove that you're telling the truth. If we can observe that you're really doing it. Ang problema, hindi nga doon logical. Paiba-iba eh. So, doon kayo siguro nasasaktan kasi marami nakaka-obserba na paiba-iba ang statements nyo. 10-point-something trillion ang utang ng Pilipinas para yung mga anak namin. Diba? Drama na to. Hindi na to yung issue. Para mawala yung issue tungkol sa pagtatanong ng detalye. Paano kami? Mamamayang Pilipino, mahihirap. Saan namin pupulutin sunod na yung anak namin? Saan namin pa? Teka lang. Anong pangalan nito? Ang tanong natin, nag-awol ka ba? Retired ka ba? Parang hindi, bata pa to eh. Anong estado niya? Dishonorably discharged ba siya? Ito, papasok ngayon yan. Kung ang isa sa inyo, katulad niya sinasabi niya, paano yung anak namin, ganyan. Ito mga ka-clear. Kung ito'y nag-awol or dishonorably discharged, anong naging dahilan? Bakit ka nag-awol o bakit ka nag-discharge dishonorably? Naisip mo ba yung anak mo? Pamilya mo? So, dapat yun. Doon na papasok yun mga ka-clear. Kasi may sinasabi siya tungkol sa gusto namin ito, gusto namin malinis ang gobyerno, gusto namin ito, sinataya namin ang aming buhay. Tanong muna natin, dito ngayon papasok kung paano kayo natanggal. Diba? Nag-awol ka ba? Nung nag-awol ka ba, inisip mo ba yung gobyerno? Inisip mo ba yung bayan mo?
kung ikaw ay dishonorably discharged. Bakit? Anong issue mo? Diba? Na supposed to be dapat hindi siya issue kung magwi-witness ka lang sa katotohanan. Pero since nagdadrama ka, nagdadrama na siya, lalabas na ngayon dito ang dahilan kung bakit ka nawala sa serbisyo. Kasi kung nawala ka sa serbisyo dahil umayaw ka sa isang misyon. Halimbawa lang umayaw ka sa isang misyon. Kaya ka naging awol. Ay contrary na yan sa iyong katapangan ngayon. So doon ngayon papasok yun. Diba? So hindi tayo pwedeng magsabi dito na kayo lang yung may monopolya ng pagmamahal sa bayan. Kung may pagmamahal kayo sa bayan, dapat sakripisyo. So hindi kayo dapat nag-awol, hindi kayo dapat gumawa ng mali para kayo dishonorably discharge kasi dapat isipin nyo yung pamilya nyo, isipin nyo yung bayan nyo. Katulad ng sinasabi nyo ngayon. Diba? Kung ang pondo ng gobyerno ginaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magbabanta, kung sino magbabanta. Sana tapusin na natin itong issue na to. O diba? Kaya nga ibig sabihin kung kasi may balita, kaya sila na-awol kasi para hindi sila tumupad sa kanilang misyon. So, kung noon pa lang ay hindi mo na nilagay ang buhay mo sa isang peligrosong misyon, bakit naman namin iisipin na handa ka ngayon na ialay yung buhay mo para sa ganitong issue? Sabi nga natin, ang dami ng issue dati pa. May ghost projects nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero, parang wala naman kayong ingay nun. Diba? Yun lang yung nakakataka, diba? Tapusin ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Yun lang po ang hiling namin. Ang bawat sasabi mo. Drama Kasi ang isang concern din po kasi may mga individuals, personalities na nabanggit ninyo, na nabanggit sa affidavit na dinami po yung mga oppositionista ni Duterte, sila Ilago, mga et al, mga Makabayan et al, Franz Castro. Is it safe to say na parang tinatarget nyo rin yung mga Makabayan groups or yung mga oppositionista ng Duterte sa mga na-involved? Given the fact na merong isang kinarelay si Dilima na sinabi niya na when you claim na nakatanggap siya ng maleta or ng sobre as mga paper envelopes or whatever, ang sinabi ni Dilima, she was still incarcerated at the time. So, don't you think na para bang tinatarget lang yung mga critics ng dating administrasyon? Kasi it seems as if ganun yung naging kaso po. Ika nga namin, sir, neutral kami natin. Hindi kami pro-Duterte lahat. Hindi kami pro-BBM din. Neutral kami, sir. Nagtrabaho ang ordinaryong Pilipino lang, sir. Sa ganitong sitwasyon na naglalahad kami ng katotohanan na Diba? Nasagot niyo ba kay Dilima, mga Chris? Sige, tingnan natin. aming salaysay. Sana restituin na kami. Bigyan nila kami ng credibility, hindi yung moral namin. O diba, paano ka nga kayong bibigyan ng kredibilidad? Kung doon pa lang sa issue ni Representative Dilima, nagkamali na kayo. Nagdagdag kayo ng pangalan, tao na kritikal sa mga Duterte. Para ito sa bayan, sir, ang ginagawa namin, sir. Hindi ito kung sarili lang namin. Totoo, yan ang bago kami lumabas. Ang sabi ng abogado sa amin ni Atty. DP, sabihin nyo lang ang totoo. Ang hirap mag-depend sa Korte Suprema o saan Korte, pasag sa dumating ka. Pero paano mo madidepend kung ang hirap din intindihin ng kwento ninyo? Yan ang natatandaan ko sa mga sinasabi niya. Maraming salamat po. Saka hindi po namin sila tinatarget, sir, kasi yun nga po, hindi po kami Duterte, hindi po rin kami Marcos. Ngayon, sila po kasi nakikita namin doon, sir, na Pero yung mga kasama nyo, si Mike Defensor, gusto niyang pabaksakin si Pangulong Marcos Jr. Di nyo ba alam yun? Yung tumutulong sa inyo ngayon, gusto niya na bago mag-2028, si Sara Duterte na ang nakaupo. So, paano yun? Diba? Paano yun? Paano nyo maihihiwalay yung interest ng taong tumutulong sa inyo sa interest nyo? mga kamiling, yung mga nakakatanggap. Tapos sir, siguro nagkataon na talaga na trabaho kami kay Boss Alico. Sa experience namin kanya, yung nalalaman namin. Siguro yan na sinasabi namin yung katotohanan. Pero paano po kayo napunta kay Congressman po nung araw? Pwede sa natin mabalikan yung kanya. Sa akin na part, yung pumunta ako sa kay Congressman sa Alico, ay parang hinila ako ng nauna yung may kabasa ko dyan. Pumasok na. Parang simple, qualified ko din naging magandang driver ka. Ginila ko, naging nakapasok ko dyan.
Sir, meron po bang nakapag-secrecy? Meron po ba? Wala po. Wala. Okay. Pero kay Sergeant Esperon, meron. Meron po dito isa. As NSA or Secretary of Defense nung panahon ni Mrs. Arroyo, will we give an exact date po ba kung kailan siya nakapag-serve under Esperon? Ipupista po siya ng AFP. Yes. 2006. Yes, po, sir. Thank you. Sir Mike. Pwede po i-clarify kung bakit ka na-intima rin si Marcos po. Pwede pong paki-clarify po kasi lumalabas po ngayon sa balita na hindi daw po lahat yung 18 Marines na nagsasalita ng Marines. Ma'am, sa 18 kami, 16 po yung Marines. Apat na retired. Kasama yung kabalba. Yung isang retired na army, isang reservist. So 16 yung sa Marines po. Pero ang sabi ko, 4 ay hindi Marines. Hindi naman namin ginawa po yun. Lumalabas lang yan sa mga social media na 14. Pero ang totoo niya, 16 kami. Dalawa yung isang army, sa isang reservist. So ito masasabi niyo, parang kasi nag-cover din ako sa defense, medyo matagal yung pag-confirm ng AFP if you're really part of the AFP o the Republic. Hindi namin trabaho yan, sa kanila naman po. Kasi yung iba dyan, ilang taon na nakalipas, so may ahirap-hirap ng pati. Hindi kaya sa panahon ngayon, kasi computerized na tayo. Dati, yung panahon na yun, hindi yung manual na tayo. Saka sir, may dagdag ko lang din dito. Huwag nilang i-discredit yung pagiging marino na rin. May dagdag ko na rin po dito tungkol po doon sa mga sinasabi nila na paninira tungkol sa amin na tinitignan kasi nila doon sa pagiging marino namin, sa pagkamarines namin, kung ano yung naging problema namin, kung bakit lumabas kami sa serbisyo. Marami pong dahilan sa family, minsan sa may mga kaso, ganun po. Pero hindi yon basihan sa mga siniwalat namin tungkol doon sa mga pira na nasaksihan namin na dinideliver sa mga Nasaksihan nila mga kaklira. officials ng gobyerno. Yun lamang po ang inaano ko doon, ma'am, na kinaklaro ko doon. Wala pong kinalaman sa pagkatao namin, sa pagkamarines namin, doon sa issue ng anomalya sa pira na dinideliver namin sa kanila. Kano po kadala po yun? Yung pag-deliver nyo? Sa akin, ma'am, sa part ko, dahil driver ako ni Boss Saldi, so ako yung laging isa na nagdi-deliver sa kanila. Siguro, 3 beses isang linggo, pinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Aguado, nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo, nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Saldico. Yung kay Trillanes po, anong deliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala ko doon So hindi maleta na. Hindi na maleta, paper bag na lang. ay iini boss na si So hindi 2 million. Hindi $2 million. Mark Tiksay. Padala ni Borquera. Ulit. Sino daw nag-deliver? Sa bahay ni former sa bahay ni former station ko bilang Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Saldico. Yung kay Trillanes po, anong deliver nyo? Ang dineliver doon isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay iini boss na si Mark Tiksay. Padala ni Borquera. Wala siyang personal knowledge, mga kaklira. Wala siyang personal knowledge. Mark Tinsay daw eh. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po. Sabi lang. Mga kaklira, sabi lang. Wala siyang personal knowledge. So bakit niya sabihin nag-deliver siya kay Senator Trillanes? Diba? Iba na naman ang salita. Sabi niya, deliver siya. Pero yun ang sabi ni Mark Tinsay. Wala siyang alam. Na ang laman ng tira na yun ay ang laman ng paper bag na yun ay
pira at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Di ba? Kwento. Doon po sa Antipulo. Pero again, nasilip niyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-contact? Alam namin sir na pira yung laman doon dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yun. Biniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pira na yon. So alam po namin na pira talagang laman nun. Hindi rin naman sila nagpe-prepare. Ibang tao daw. So hindi na nakita kung yung tumanggap, kung dapat kasi pinicturean nyo eh. Kumikuha naman kayo ng picture eh. Diba? Di nila masabi. Ang alam lang nila, ang conclusion lang nila, laman yun pera. Pero para for them to say na dineliver namin mismo yung pera, wala sila alam. Kasi yung mga Mark Tinsay ang nagpe-prepare, hindi sila. At ang nagkukwento lang sa kanila, yung Mark Tinsay. See? O mga kli, dyan muna lang tayo, ha? Itutuloy po natin to. Ha? See you in a while. Bye-bye. Thank you mga ka-clear.